Ako nga, 79 na. Mag-YouTube, mag-affiliate marketing pa ako. Affiliate marketing, ano naiintindihan nyo sa affiliate marketing? Gumagawa nga ako ngayon ng para sa clickbank marketing. Paano nyo ho na-develop yung mindset na ganyan, na always learning, lagi kang up to date, kailangan nakakapag-adapt ka? Paano yan? Paano i-develop yan? Passion ko kasi It's my passion Kagaya mo, passion mo na mag-develop ng tao to bring out their potential. Kaya ganun din ako Walang nagturo sa akin sa computer, paggawa lahat, wala. Ako lang. It's my passion. So yun mga boss, kasama ko ngayon si Tatay Rodolfo Flores, ang isa sa mga godfather ng marketing dito sa Pilipinas. So interviewin ko kayo ngayon. Kailan pa kayo nag-start na magturo or magkaroon ng libro? 1981. 1981 pa. Okay. Sige nga, i-time travel nyo po kami, Tatay Rodolfo. Noong mga 1981, paano kayo nagmamarket ng negosyo? Unang-una, nag-advertise ako ng maliit na classified ad noon. Wala akong kapital. Classified ads. Classified ad So lang. nung araw pala, ang classified ads ay libre. Hindi, nagbabayad ako. Nagbabayad. Magkano ho yung bayad nung araw? 200 lang binayad ko yata 200 pesos. Pesos. Yung 200 pesos po na yon, siguro ngayon mga 1,000 pesos na halaga nun. Siguro. Ano po yung pinopost nyo po doon? Mga educational program, how to raise a brighter child, mga books at saka tapes na ginawa ko. Books and tapes para educational material ng mga bata. Dati, Yun yung product nyo po. Kasi tape lang noon. Opo. Ngayon, nung naging VHS, ginawa kong VHS. Nung naging DVD, ginawa kong DVD. Opo. Dito, yung bata, parang mayroong preschool sa eskwelahan. Opo. Kahit hindi pa pumapasok, natututo ng magbasa. Ang daming tumalinong mga bata. Paano po kayo nakabuo ng libro pong ganyan? Ibig sabihin, kayo po ba ay nagmaster ng education? Kayo po ba ay may certain qualification? Kaya nakagawa kayo ng ganyang kagandang libro? Saan nyo ho nakuha yung stock knowledge nyo po dyan? Journalism graduate ako sa UST. Kaya lang, mahilig akong mag-research Mahilig akong mag-aral. Kumuha ako ng audio-video recording sa UST. Tapos nakabuo ako. Yun, audio-video recording sa UST. So ngayon kasi, ida-download mo lang yon. Nung araw, paano po kayo nakakuha ng kopya nun? Kasi tape ang ginagawa ko So, ire-record nyo po yon sa cassette recording? Tapos binibenta namin, may kasamang libro at saka cassette tape. Okay. Habang binabasa ng bata, nakikinig, napapakinggan din niya. Opo. Ngayon, nung nagkaroon ng VHS, beta, then VHS, DVD. Ngayon, Oo. DVD na. DVD na ho. Binibenta nyo ito sa classified ads lang nung araw. Nag-umpisa ako classified ad lang. Nung biglang ang daming Inquiry. inquiry. Paano po yung inquiry nung araw? From upper to hulo. Kupon. Coupon. Oo, kupon. Nagpapadala sila ng kupon sa by mail. By mail. So, gaano ho katagal bago ho dumating yung coupon? Isang linggo yan Sa linggo. Tapos Okay. sinasagot namin, pinapadala namin yung response. Pero yung iba, maraming pumunta sa office. Dati, nakiki-table space lang ako. Yung may-ari na opisina, pwede ba kami na lang distributor? Sabi niya. Sabi ko, hindi pwede. Ako na lang. Tapos nakakuha ko ng sariling opisina. Yun, nag-advertise ako ng 1/2 page sa Panorama. 1/2 page sa Panorama Magazine. Oo. Inutang ko pa yan, insurance policy na binigay sa kapatid ko Oo. Nanay, sabi ko, gamitin ko muna. Ibabalik ko after a month. Oo. Ang daming nag-respond from Upper to Polo. Oo. Hanggang Mindanao, ang dami talaga. Gumanon ang negosyo ko. Nag-boom. Ano po yung produktong pinaka-bestseller nyo? Pinakits ko na lahat. Ito na yon. Pinakits Yung ko na. Look, Listen, and Learn. Ito na po yun. Dati kasi tape, pati yung mga recording companies, nakita nila ang lakas ng sales ko. Gumaya sila, naglabas ng nursery rhymes, mga ganun. Nursery rhymes. At saka iba So, pa. ibig sabihin, yung mga 1980s, yung mga learning material, kayo ho ang isa sa mga kauna-unahang naglabas. Ako ang una sa Pilipinas. Kasi gumaya sila after 10 years. Pero kumita na ako ng malaki. So, gaano po kalaki yung kinita ninyo? Milyon. Dahil po dito, naging best-selling po ito. Opo. Nung ginawa kong DVD, mayroon pa nga kunin. Inilabas ko yung DVD na sa box. From May to December, kumita ko ng 12 million. 12 million. Binulong nyo pa, sinabi ko rin. Kaya lang, mga several years ago, pinirate yung mga dealers ko. Nauso na yung pirata nun, no? Sa Arhidalgo, nilagay sa Arhidalgo, tapos ikinalat sa buong market sa Pilipinas. Kahit nakaka-copyright, walang magagawa Pero ipinapahuli nyo po. Kung ang Sony, Columbia, hindi nga mahuli-huli yung mga nagpa-pirate, ako pa kaya? Ang nag-pirate ko galing ibang bansa Kasi yung gawa, materialis, talagang galing sa ibang bansa talaga Hindi export dito. Kinalat sa
Ari Hidalgo, lahat ng market sa buong Pilipinas, kaya nagreklamo ang mga dealers ko. Sir, paano pa kami makakabenta? Nasa palengke na. Pinirata kayo, no? So doon po unti-unting humina yung benta nyo. Kaya ang ginagawa ko ngayon, dinidigitize ko, ilalagay ko sa Digital format. membership site na lang. May password. Oo. Yun. Ngayon ang kasalukuyang ginagawa ko ngayon. Ilan taon na ho kayo, Tay? Magsi-79 ako sa October. Magsi-79, yan hong ganyang klase ng sistema at proseso pang millennial yan, pang Gen Z yan, pang bata yan. Paano nyo magagawa? Pinag-aralan ko kasi yan ang passion ko eh. Sa edad nyo, nag-aaral pa kayo? Siyempre, habang may buhay. Kaya sasabihin ko sana na keep on learning. Saka huwag titigil. Keep on learning. So, ibig sabihin, ang lesson po sa buhay, once na tumigil kang matuto, doon na mag-uumpisa bumagsak yung negosyo mo. Nobody can forever stand still. You either move ahead or you slide back. Grow or you die. Ano ho masasabi nyo doon sa mga tao na may edad na ako, matanda na ako, hindi ko na alam yung mga computer na ganyan. Ano ho masasabi nyo? Sa mindset lang yan eh. Gagawa mo yan eh. Ako nga 79 na. Mag-YouTube. Lalabas pa ako ng YouTube. Affiliate marketing pa ako. Affiliate marketing? Ano naiintindihan nyo sa affiliate marketing? Clickbank. Gumagawa nga ako ngayon ng para sa Clickbank marketing eh. May tanong ako, Sir Rodolfo, no? Paano nyo ho na-develop yung mindset na ganyan na always learning, always kailangan lagi kang up to date, kailangan nakakapag-adapt ka? Paano yan? Paano i-develop yan? Kasi hindi ko alam, baka mamaya pag edad ko, maging complacent na rin ako. Hindi na ako makasunod sa bagong updated na proseso sa mga panahon na yon. Paano yan? Paano yung maging ganyan? Kasi passion ko kasi yun eh. It's my passion eh. Kagaya mo, passion mo na mag-develop ng tao to bring out their potential. Kaya ganun din ako eh. Kaya walang nagturo sa akin sa computer, paggawa lahat, wala. Ako lang. It's my passion. May Facebook po kayo? Meron. Anong pangalan ng Facebook niyo po? Rodolfo Claro Torres. Guys, i-follow nyo Rodolfo Claro Torres sa Facebook. Page po ba yan o personal account? Personal account na yun. Wala po ba kayong page? Meron din. Ano pong pangalan? Look, listen and learn reading system. Listen and Learn Reading System. Listen and learn reading system. O yun, i-follow nyo rin po si Sir Rodolfo Torres, no? Alam nyo yun? Kasi isipin nyo to, ikaw, wala ka pang Facebook page. Talo ka pa ni Sir Rodolfo, 79 years old na, may Facebook page na. Facebook marketing, marunong ka. Marunong ako. YouTube, advertising, Google AdSense, alam mo. Yun, alam ko. Oh. 'Di ba? Ibig sabihin pala, hindi basihan ng edad kung gusto mo ng growth sa buhay. Dapat you keep on growing. Either you grow or you die. Either you grow or you die. So ano naman po itong libro na to na itong hawak ko, Marketing Secret to Start and Grow a Small Business into Fortune Starting from Scratch. Ano po ito? Yung mga na-research ko sa marketing, napag-aralan ko, iniligay ko na rito. Ginawa kong simplified para walang dahilan na hindi magbasa. Para walang dahilan na hindi magbasa. Paano ho ako? Tamad ho ako magbasa so wala na akong dahilan. Wala ka na dahilan. Yan. Isang upuan lang ito eh. Ano ang pinakamahalagang matututunan nila dito? Bago ka magnegosyo, dapat siguraduhin mo na it satisfies a need or solve a problem. It satisfy a need or solve a problem. Tandaan mo yan. Pagkatapos, you must have a unique advantage. Dapat sagutin mo palagi, bakit ko bibilhin yung produkto mo, hindi yung iba? Napakagaling nyo, Tay. Alam nyo, siguro pag tumanda ako ikaw. Nakikita mo kasi ikaw, nakikita ko yung ako sa iyo eh. Kaya nandito ako ngayon eh. Ang galing nyo ho. Saka ito ba, para sa iba, sa negosyo, hindi masyadong importante yung unang sale. Ang kitaan sa negosyo, yung back-end sale talaga. Back-end sale. Ano po yun? Yung susunod na bibilhin nila. Kasi pwede kang magpalugi sa umpisa eh. Para lang makuha mo ang customer. Para lang masubukan ang iyong produkto, serbisyo o kung ano man. Ngayon, pag nagtiwala sila, yung mga iba, mas madali na. Ang galing. Alam nyo, nakaka-inspire si Rodolfo, no? Kasi, kumbaga naiisip ko ngayon, ang realization ko ngayon, mga boss, no? Walang dahilan eh. Hindi dahilan ng edad, hindi dahilan ang estado ng buhay. Kasi si Sir Rodolfo, successful na sila eh. Nagsimula mo sa wala talaga. Oo. Pinautangan lang ako ng 2,000 ng kapatid ko. At saka ang hirap, pag wala kang pera, pati ka mag-anak mo, walang kuwan eh. Walang nagpapautang, pati bangko ayaw magpautang eh. Pero nagkapera na ako, hindi ako umuutang. Sabi, Mr. Torres, dapat umutang kayo para meron kayong credit line. Nakakatawa ho, no? Kasi hindi dahilan ng estado, hindi dahilan ng edad para mag-grow tayo sa buhay. Ito, tingnan nyo mga boss, 79 years old, may Facebook page, marunong mag-YouTube, marunong mag-Google AdSense, marunong kang gumawa website.
Oo, akong gumagawa ng website ko. Pati yung YouTube Shorts na bago. YouTube Shorts? Gumagawa na ako ngayon, YouTube Short. Bago yan, di ba? So ano ma-advise nyo, pinakamagandang siguro message nyo sa mga young generation? Dapat you must have a purpose in life. Kasi kung wala kang purpose sa buhay, pakalat-kalat ka lang eh. Ang cause talaga ng failure, yung kung no purpose, no goal in life. Eh. Tsaka tignan mo kung ano ba talaga ang value, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Kasi pwede mong ma-achieve yung iba, pero pagkatapos na-achieve, baliwala rin eh. Isipin mo, kung ito na ang huling araw ng buhay ko, ano ba ang gusto kong na-achieve para no regrets eh. No regrets. No regrets. So kayo sa lifetime ninyo, Sir Rodolfo, wala kayong regrets? Wala akong regrets. I-define nyo, what is happiness to you? Happiness talaga, sa akin kasi ko Christian ako eh. Happiness is believing in Jesus Christ, believing in the Word and being guided by the Word of God, yun, and sharing the gospel. Kaya ngayon nga, nag-share kami ng gospel eh. Saka itong hinawakan mo. Alam mo ba itong librong ito? Kilala mo si J. Abraham? J. Abraham. He is considered America's marketing genius. Nung binigyan ko ito sa store niya, tapos tinawagan ako ng secretary. Gusto akong makausap ni J. Abraham. I-research mo, he is considered America's marketing genius. Dahil sa Nabilib po sa inyo. bumilib dito, inimbitahan ako sa bahay niya. Sabi pa niya, kung gusto mo, magpa-seminar tayo sa Pilipinas. Ako, marami pa akong pera noon, parang hindi ako interesado na kon. At saka matrabaho, sabi ko. Saka hindi pa kita kanila, pagkilala na kita siguro, walang tutulong sa akin eh. Sabi, wala akong gaano network eh. Kaya yun, tinanggihan ko, saka na lang sabi ko. Kaya iniisip ko ngayon kung babalik. Nasaan ako si J. Abraham? Sa Amerika, Malakas pa rin. malakas pa rin, lumalabas po sa video sa kon eh. Okay. Ang pangalan ho ng libro na to ay How I Went From Flat Broke to $1 Million Starting at Home in My Spare Time. Kailan nyo ho ginawa to? Sa Amerika na-publish ito eh. Sa Amerika pa na-publish pa yan. Naging bestselling din ho yan doon. Hindi ko na-asikaso, 1990 eh. Isipin nyo guys, mga boss, 1990 ginawa yung libro. Pero yung tinuturo niya rito, may visionary ka eh. Tinuturo mo dito is starting at home in my spare time. Usually yung mga negosyante, yan yung ginawa nila. Sir Rodolfo, na sa social media, nagmamarketing sila ngayon sa spare time nila ng mga produktong binibenta nila. Nagla-live selling, nagaan. Ang maganda ngayon sa internet ko yung affiliate marketing. Affiliate marketing. Kala mo, ClickBank nagbibigay ng 50 to 60%. I-click lang yung hot link sabi eh. Pag bumili, alam mo, 50 to 60% wala ka nang gagawin. Ang importante ho sa akin, naiintindihan nyo yun. Kasi alam nyo sa mga millennial ngayon, sa mga Gen Z, Gen X, yan. Hindi na kayo nagre-research, tamad na kayo mag-aral. Kita nyo nga si Sir Rodolfo, 79 years old. Marunong mag-Facebook ads, marunong lahat, di ba? So, yun yung kinabilibang ko, yung you never stop learning. You move ahead or you die. You grow or you die. So yun, thank you so much mga boss, and sana na-enjoy nyo itong video natin. Thank you so much.